Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, meron lang guys akong i-share sa inyo na kaganapan kahapon. Medyo nakakalokang kaganapan dahil meron po mga kasaring nag-cash out dito na scammer. So bakit ko nalaman na scammer? Kasi guys, yung kinuhanan niya ng pera, yung pinag-sendan niya ng kinuha niyang number ko, ay yun yung in-scam niya at ako naman ay kinontak dahil nga hindi na nagre-respond, hindi na tumatawag sa tawag at text. Hindi na siya sumasagot pala sa tawag at text noong na-scam. Babae po siya, taga Quezon City. So, yun daw ay advance payment ba sa Yero na order nila. Meron kasing post sa FB na nagba-buy and sell. Pero iba rin yung picture doon nung Facebook account na pinakita sa kanila. So, talagang na-scam sila. So, kinontak ako by, tumawag muna sa akin guys ng 3 times. So, hindi ko sinasagot. Ganun kasi ako guys, kapag may tumatawag sa akin na ng unknown number, yung number lang talaga, hindi ko sinasagot agad-agad. Kasi medyo busy din ako dito sa tindahan. Kasalukuyang nagpapagawa dito. Tapos merong mga bumibili. Kaya hindi ko talaga masagot-sagot yung tawag. Naka 3 times na tawag po sila. Yung 0926 ang number. So, sinulat ko dito guys sa papel yung pagkakasunod-sunod kasi yung isang cellphone ko ay lobat kaya hindi ko na napicturan. So, nung sabi nila sa text, nagtanong ako sa text. Sabi ko, ang sagot ko muna doon, kasi nasagot ko ng isang beses, sabi niya, sagutin ko daw yung tawag. Tapos, ako yung unang nag-text, sabi ko, text na lang po, busy ako, sabi kong ganon. Tapos, nagtanong sila. So, nagsabi sila na na-scam daw sila. Doon daw sa, yung number ko nga daw ang sinenda nila ng 6,400. So, tama nga naman, yun yung kinash out sa akin nung scammer. 6,400. Kung tutuusin, 'di ba mga kasari, kung susumahin, wala na akong kinalaman doon. Kasi, yung nag-cash out sa akin na yun, oo, scammer siya. Pero meron siyang nabigay wala naman talaga akong idea na scammer siya. Nabigay niya kasi sa akin si reference number. 'Di ba guys, mga kasari, kapag nabibigay sa atin yung reference number at magkatulad naman, talagang ibibigay natin si pera. So tayo, labas na tayo doon sa issue nila. So, ang ginawa ko lang, kasi nagmamakaawa si girl, si ate, nagmamakaawa siya na makipagtulungan daw ako. And ako, na ano din ako guys, baka kasi maano yung GCash ko, ganon, ma-report. Medyo malaki pa naman yung laman ng GCash ko kahapon. Sayang naman, 'di ba mga kasari, yung aking GCash. Meron kasing ganun bigla na lang hindi nila mabuksan na yung kanilang GCash. So kaya nakipagtulungan na din ako. So tinatanong nilang pilit, hindi ko pa naman kilala sila. Nung hindi ko pa alam kung anong mukha nung ka-text ko, ganyan, kung babae ba siya or lalaki. Iniisip ko kasi mga kasari, baka yung nagte-text sa akin ng ganun ay balak din akong iskamin. Baka iisa lang yung nag-cash out sa akin, tsaka yung nag-text sa akin. Kaya hindi din ako basta-basta nagtiwala. So, tinatanong yung eksaktong address ko. So, ako, nababahala na ako kasi syempre may negosyo tayo, may pamilya tayo, ganyan. So, hindi talaga ako basta-basta nagbibigay ng eksaktong address. Sabi ko, taga Cavite ako. Sabi pa nga niya, ang luwang ng Cavite, ganyan. Parang nagre-reklamo pa siyang ang luwang ng Cavite. Ipapatrace nga daw kasi nila. So, ang paunang bayad nila, 6,400. Ang halaga talaga nung Yero, 10,400. Nag-advance payment sila. Kaso nga, nag-alala na sila kasi nga di na nila makontak, hindi pa daw dinideliver yung Yero. Kasi guys, naniniwala sila dun sa mga post sa FB na buy and sell, ganyan. So, 'di ba tayo sa panahon ngayon dapat nag-iisip tayo, 'di ba? Kapag usapan ay pera, huwag tayong maniniwala sa mga post. Ang pinaka-safe talaga na transaction is COD, cash on delivery. Yung abutan kayo, ayan yung produkto, tsaka mo babayaran. Yun yung pinaka-safe. So, bilang nagkapwa-tao tayo, nakipagtulungan tayo. And kasalukuyan pala, may footage pala ako. Nagtanong kasi sila guys ng kung may CCTV daw ako dito. Wala. Sakto pala, habang ako ay nagbablog, saktong dumating si scammer at nahapyawan ng vlog ko.
So, kaninang umaga ko lang sa kanila na send yung pinaka-clip na yon, naka-face mask. Tama nga yung pagde-describe ko sa kanila, nakapulang damit, medyo pandak, naka-face mask siya na dilaw. Ang kita lang sa kanya dito sa vlog ko, dito siya sa kabila nagkuha nung 6,400. Bali, ang nakuha na lang niya 6,270 kasi merong charge na 130. So, ayun guys, di na-settle namin yon, tapos na usapan. Maya-maya, di nagkausap na kami. May tumawag naman guys, may tumawag na guy, taga FBI daw, 0985 yung number. So, nung una, naaangasan ako guys. Naaangasan ako kasi kapag hindi daw ako nakipag-cooperate, madadamay daw ako at iisipin pa daw nila nakasabwat ko yung scammer. 'Di ba guys? Nagnenegosyo lang tayo, naging scammer pa tayo, naging kasabwat pa tayo, 'di ba? Kung iisipin nyo mga kasari, 'di ba, labas na tayo doon. Dapat hindi na tayo nakikialam sa issue nila kasi nga 'di ba? Nagtitindahan lang tayo tapos naging scammer pa tayo, 'di ba? So, ayun, ang pinaka-eksaktong doon, kapag di daw ako nakipagtulungan, taga FBI daw pinsan daw siya noong na-scam. Nag-report daw kasi sa kanila. Madadamay daw ako at iisipin daw na ako ay kasabwat. Sabi ko, ang angas naman ito. So, ang ginawa ko, sinagot ko si tawag, 0985 yung number, ganito ganyan. Sinabi ko, yung pupunta na lang daw sila dito. Ang kasalo nga bingo yan. So, ayun po mga kasari, let's continue. Meron lang pong mga nagsibilihan. At ayun nga po yung sabi nung taga FBI daw na pupunta na lang daw dito sa barangay hall na lang daw. Hindi ko na sinabi guys yung pinaka-number talaga ng bahay namin. Sinabi ko na lang na taga Amadeo, tapos ang barangay, Tamakan. Punta na lang daw sila sa barangay hall dito para mag-report. Gawa nga dun sa scam. Ewan ko lang guys, sabi nila, pangako nila sa akin na hindi daw ako madadamay. So, sabi ko pa nga, ayoko magbigay ka ako ng eksaktong address. Kasi nga mga kasari, sabi ko, ako ay may negosyo, tapos vlogger din kako ako, sabi kong ganyan. Kaya hindi ako basta-basta pwedeng magbigay ng eksaktong address. At ayun, siguro naman naintindihan nila. At eto na rin po mga kasari ang masasabi ko rin para sa mga tao na andaling magtiwala sa ibang tao tulad online, ganyan, wag po tayo agad-agad magtitiwala through online. Lalo na kapag tayo po ay mag-o-order, mga kasari. Wag po tayo mag-advance payment. Mag-advance payment kayo kapag katiwa-tiwala yung tao. Pero minsan talaga hindi natin yan maiiwasan, yung ganyan. So, para maiwasan po natin yan, COD po ang pinakamagandang paraan kapag may mga transaction po tayo. Yun na lang po ang aking masasabi. And doon naman po sa na-scam, ipagpasa Diyos nyo na lang po yun. Kasi lahat naman po ng gumagawa ng kamalian sa kapwa nila ay nakakarma po. Maniwala po tayo sa karma. At doon naman po, wala talaga akong kinalaman doon. Nung meron lang guys dumaan, maayos yung approach sa akin nung guy, nung lalaki. Tinanong, magka-cash out daw siya. Binigay ko si number ko. May kausap siya sa cellphone. Tapos pinorward yata yung number ko. After that, babalik na lang daw kapag nakuha na si reference number. Napasa na sa akin si pera. Nakita ko na yung reference. So, nag-antay ako ng kukuha ng pera. Nabigay naman sa akin ng tama ang reference. Magkatulad naman. So, inabot ko si pera. So, I think wala naman ako doon guys pagkakamali. I think kung susumahin nyo at kung i-analyze nyo yung mga pangyayari, wala talaga akong kinalaman doon. Mahirap kasing mag-judge mga kasari ng tao basta-basta. Kaya ako malinis ang konsensya ko, hindi ako kasabwat ng lalaking yun. Ba't naman ako makikipagsabwatan doon, di ba? Ano, sisirain ko ang pangalan ko sa halagang 6,400? Never. So, yun lang naman mga kasari. Thank you so much for watching. I hope nakinig kayo dito sa aking nakakalokang kwento sa inyo, sa nakakalokang share. So, yun na lang po ang maiiwan ko sa inyong aral. Huwag po tayong basta-basta nagbibigay ng pera sa hindi natin kakilala. Yun lang po. Bye guys!